Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas, Pilipinas sa 33rd SEA Games. Jack Rawan at iba pang Thai player inuna ang yabang. Nakatikim tuloy ng matinding good night dito kay Berto at ang Gilas, Pilipinas na iuwi ang gintong medalya. Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ng like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Ang buong akala nga nila Jack Rawan at gayon na rin ng mga ibang Thai player na kontrolado na nila ang laro laban sa Gilas, Pilipinas sa gold medal match, kaya naman kabi-kabila ang kanilang pag-aangas at pagyayabang tuwing nakaka-score at lumalamang ang Thailand laban sa Gilas, Pilipinas. Kaya naman sa mga huling segundo ng fourth quarter nawala na lahat ng pag-aangas ng Thailand dahil hindi na nga pumapabor sa kanila ang segundo at ang Gilas, Pilipinas na ang kumokontrol sa laro. At dito nga makikita natin na lulutuin pa talaga yan ng referee dahil nahawakan nga ni Freddy Lish ang bola at dito nga na malinaw na travel ngunit tinawagan ng foul, kaya naman nagkaroon ng dalawang free throw. Kaya nga lang ang problema, itong si Freddy Lish ay tinamaan ng matinding daga sa dibdib. At dito nga makikita natin na travel talaga yan. Ayan o, nag-travel talaga si Freddy Lish ngunit tinawag na foul ng mga referee. At ito na nga, nag-free throw na rito si Freddy Lish ngunit tinamaan nga ng matinding daga sa dibdib. Kaya naman yung mga binato niya na free throw ay hindi nga pumasok. Kaya naman ang score ay 68-64 kung pumasok lang sana. Dalawa na lang ang hahabulin ng Thai laban sa Gilas, Pilipinas within 13.1 second. Problema itong si Freddy Lish ay kinabahan na at dinaganas si dibdib. At dito nga makikita natin na nakuha na ni Berto ang bola at napilitan silang mag-foul dahil tumatakbo na nga ang mga huling segundo. At eto na yung pangtakip ng Gilas, Pilipinas at siguradong sigurado na talaga tayo sa gold medal. At nag night na dyan si Berto dahil sa atin na talaga ang gold at wala nang magagawa dyan ang Thailand at hindi nga umubra ang kanilang matinding cooking show sa lakas ng ating Gilas, Pilipinas na wala namang practice. Tapos yung mga players natin ay sandali lamang binuo compare naman sa Thailand na nagpractice ng matagal. Ngunit ito ang kinalabasan, panalo pa rin ang Gilas, Pilipinas at tayo pa rin ang hari sa basketball pagdating sa Southeast Asia. Kaya naman ang aral sa mga player ng Thailand, wag munang magyayabang at mag-aangas hanggat hindi pa nagsisimula ang laban. Kaya na nga ang matinding learning experience sa kanila na kailangan tanggalin ang yabang dahil good night sila kay Berto at ang Gilas, Pilipinas pa rin ang mananatiling hari pagdating sa basketball sa Southeast Asia. At sana nga dumating ang panahon na itong si Coach Norman Black ang humawak talaga sa regular Gilas, Pilipinas dahil masasabi nating napakaganda niya magpaikot ng game plan at mag-rotate ng player. Ano na ito? Ito yung puso. Ito yung puso part of the game. For both sides. Grabe yung laban ng Thailand. Dangerous love pass. Shot clock coming down to 13. We will try, I suspect. Ball it. And we have the offensive rebound, which has been our asset here in the second half. We almost lose it. 30 was bottled up. It's a 4-point game. But they have to go for a 3. There's a foul. Looks like a travel. The referee called a foul. And 2 free throws coming up. Free throws again. The 30 remain in our possession. With a great tipper and offensive rebound. Lish right here. Tries to split the double team and look like took some extra steps.
That's huge. They need the second one. They need the second one. And they've got a foul after. Para single possession. Walang 4-point shot di ba? Yeah. Oh. And then they will foul. They look like trying to get a steal but get a foul, but a huge miss by Lish. And he missed another one. Ball is loose. We have it. And a foul on Diaby. We're getting closer. Just a little more. Just a little more. Robert Bolick puts the sleep sign as he is taking 2 free throws to put this game, to put Thailand to sleep. Could you imagine that Thailand was not missing free throws in the first half? All of a sudden, that pressure was just too heavy. You know, talking to you, being such a good free throw shooter like you. Boy, can you imagine the turnaround, ano? Well, let's see if Bolly can nail these two. Siya may pressure din, yung 7.8, mahaba yan. Isang takbo yan. Well, he should make one at least. Para 5.8. For sure. You know, there's no 4-point shot as you mentioned. There's a review kami. Gusto na umuwi ng mga kababayan natin. Ano ba bukas? Sabado. Baka may pasok ba kayo dyan? Yung nasa labas, gusto na. Ay mga bossing, no, shout out po pala sa mga viewers po natin dyan. Ayan, sa mga gusto po mag-legit sabong online mga bossing, nakapin-comment na po sa may comment section po yung link po natin, no. Ayan, 5 stag derby event po yan mga bossing, 5 stag derby event po yan. I-click nyo lang po yung link kung gusto nyo po makapaglaro. Ayan, legit online talpakan po yan mga bossing. Marami po salamat. Feel it. But, you know, like what Willie Wilson said, and si Paolo, you know, we didn't trust the coaching staff to make adjustments, and they did. They did. And the same thing they did yesterday against Indonesia. They knew exactly how to adjust and turn this game around. Yan ang night. They just found one of the best free throw shooters in the PBA, Robert Bolick. Knows can smell the gold medal in a few seconds. And look at this. That is the probable icing. Lish and company, they need a 3. It's on its way. No. And the Philippines has defended its SEA Games gold medal. What a comeback, Larry Fonacher. And what a comeback indeed it